Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo kung alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Ngayon nga ang panahon ng tag-ulan, lalo na't ngayon may bagyo, at may mga paparating pa ng mga bagyo. Siyempre, medyo nakakakaba yung mga ganyang panahon. At sigurado ako, madami sa atin ang naghahanap ng mga online loan application na pwedeng mautangan. Kaya naman, tutulungan ko kayong makahanap ng legit na online loan application. Marami-rami na tayong na-review ng mga online loan application. Meron sa mga yan is legit at syempre meron namang hindi din legit. Actually, maraming hindi legit. Kaya, tama ang ginagawa mo. Nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago ka mag-try is makasiguro ka muna na legit talaga ang OLA na balak mong pag-utangan. At para nga malaman natin kung legit talaga yung OLA na balak nating pag-loanan, dito sa ating review ay alamin natin kung magkano ba ang pinapautang nito para sa first-time user. Ang susunod naman is kung may mababawas ba dun sa credit limit na ibinigay sa atin at kung magkano ba yung mababawas na yon. And syempre, kung gaano ba kahaba yung loan term niya. Pero bago tayo dumako sa ating review is, kung lagi kang nare-reject sa mga online loan application na ina-applyan mo, naku baka dito, ikaw na ang maswerteng manalo sa ating pa-GCash giveaway. Ano lang ba ang dapat mong gawin? I-like lang ang video, mag-comment sa comment section dahil dyan ako titingin ng maswerteng mapipili para sa ating pa-GCash giveaway. At syempre sa darating na December is magbibigay din tayo ng Panoche Buena package para sa maswerteng mapipili. Kaya wag mong kalimutang i-like at lalong wag mong kalimutang mag-comment sa comment section ng ating mga videos. At balik na nga tayo sa bagong online loan application na i-review natin ngayong araw. At ito ay pwedeng ma-download lang sa Google Play Store. At dito nga sa bagong online loan application na ito ay pwede daw tayong mag-loan ng up to 30,000 pesos. At ang online loan application na ito ay walang iba kundi si Peso House. Alam kong excited na rin kayong malaman kung ano ba talagang ino-offer nito ni Peso House, kaya wag na nating patagalin pa, simulan na agad natin. And dito nga kay Peso House, sabi niya is easy loan, finance made easy with technology. And dito nga is 30,000 nga ang pwede nating ma-loan, tapos meron daw siyang loan term na up to 180 days at may 0.05% per day na interest rate. So parang hindi rin naiiba yung ino-offer niya sa ibang online loan application. So ang alamin na lang natin is gaano katotoo yung 30,000 pesos na credit limit na ibinibigay niya sa atin. And bukod dyan, dito nga rin sa kanyang ads is, sabi niya, why choose Peso House? So dahil Peso House daw is available 24/7, speed and simplicity and trust. So i-click na agad natin dyan yung apply. At kung wala ka pang account dito kay Peso House is kailangan mo mag-register gamit ang iyong active phone number para sila ay makapag-send ng verification code. After nating makapag-register is meron siyang app permissions sa iyong camera, location, and device information. So dito nga yung sa device information nga pag nag-agree tayo dito is ibig sabihin nag-agree tayo na pwede niyang ma-access yung mga information na meron tayo sa ating device. So pag hindi naman kasi tayo nag-agree dito is hindi tayo makakapagpatuloy sa next step. And dito kay Peso House, meron tayong 4 steps na kailangan sagutan sa kanyang application. So, una na dyan ay ang basic information. So, sa basic information, yun yung ang first name mo, middle name, last name, gender, kung ikaw ay male or female, kasama din ang date of birth or yung birthday natin, education, kung anong natapos, may mga pagpipilian naman dyan, and then, marital status, kung married ka ba or single, kasama din ang Facebook link. So, dito sa online loan application na ito, is kailangan mo i-provide ang iyong Facebook account. After nga ng basic information, ay dito na agad tayo sa work information. So, sa work information, ilalagay mo yung type of work mo, industry kung saan nabibilang yung work mo,
job experience, monthly income. Syempre, importante ang monthly income dahil sigurado dyan nila ibabase kung magkano ba ang credit limit na may bibigay nila sa'yo. So, kasama din ang iyong pay frequency, monthly payday, tapos yung residence info or kung nasaan located yung company na pinagtatrabahuhan. And kasama rin syempre dyan yung name of company and then yung company contact number. So, ingat lang tayo sa pumibigay ng company contact number at baka pati ang trabaho natin ay mapektuhan once na tumawag yung mga agent ng OLA na pinag-loanan natin. And dito sa online loan application na ito, dalawang emergency contacts or contact reference lang ang kailangan mong ibigay. Unlike sa ibang online loan application, kailangan mo makapagbigay ng 3 hanggang 5 contact reference. So, ilalagay mo dito kung kaano-ano mo ba yung nilagay mong contact reference at syempre yung kanyang cellphone number. Make sure lang na alam ng contact reference na yan na inilagay mo siya na emergency contact sa paglo-loan mo dahil syempre para hindi na magulat na may tatawag sa kanila. At mas maganda nga kung kapamilya na lang natin or close friend na lang ang ilalagay natin sa emergency contact. Alam naman natin na once na hindi tayo makontak ng mga agent ng OLA, ang susunod na lang tatawagan ay yung mga nilagay mong emergency contact. And kagaya nga ng sinabi ko, yung kanina dun sa permission na hinihingi nila, once na nag-agree tayo doon, magkakaroon sila ng access sa mga information sa cellphone mo. Kaya naman talagang dapat doble ingat talaga tayo. At kung balak natin mag-loan, i-limit na lang natin sa 3 hanggang 5 contacts na nasa phone book ng ating mga cellphone para at least kung mag-message man yung mga agent ng OLA, hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book mo. At dito nga kay Peso House, dito mo lang pwedeng ma-receive yung amount na niloan mo. Pwede kay GCash, PayMaya at GrabPay. So medyo limited yung mga pwede nating pwedeng masendan ng ating perang niloan. Pwedeng GCash lang talaga, PayMaya or GrabPay. And after nga nating maibigay yung ating withdrawal method, so, dito na agad siya sa get funds na information submission. So, pinaprocess pa nila yung application. So, meron siyang countdown dyan na 1 minute. And dito na agad sa loan confirmation. So, dito nga, congratulations siya. At ang loan amount nga daw natin is up to 30,000 pesos. At meron nga siya nakalagay dito na loan term na 90 days, 120 days, 150 days up to 180 days. Pero ang naka-open lang dito is 90 days. Kung totoo talaga itong 90 days na to, grabe, baka ito nga ang online loan application na matagal na nating hinahanap. So yung loan amount na nakalagay dito is 30,000 pesos. At meron siyang first schedule ng repayment na 10,810 pesos. Grabe, dalawa lang ang feelings na nararamdaman ko dito sa online loan application na ito. Excited kasi kung totoo itong 30,000 pesos na to. Tapos, after 1 month pa, dun ka magbabayad ng 10,810 pesos. Ay naku, parang napakaganda talaga. Pero syempre, mas lamang naman yung kinakabahan ako at baka nga hindi talaga to legit kasi grabe naman yung kanyang ino-offer. And dito nga sa kanyang loan details, kung mapapansin nyo, no, yung loan amount is 30,000 pesos. Loan term is 90 days. Wala siyang processing fee. 0 daw ang kanyang processing fee. Interest ay 2,430 pesos. So, ibig sabihin, 3 beses tayong magbabayad or ibig sabihin, mahati sa 3 beses ang pagbabayad. So, after 1 month, magbabayad tayo ng first repayment ng 10,810. Tapos, after ulit ng a month, magbabayad na naman tayo ng 10,810 hanggang umabot na siya ng 3 months daw, or yung 90 days na sinasabi niya sa kanyang ads, na magbabayad ulit tayo ng 10,810. Kaya naman yung total ng interest daw niya for 3 months is 2,430 pesos. Grabe, napakaganda nitong ino-offer niya. Pero syempre, hindi pa tayo sure dyan. So, check natin kung ma-approve ba talaga tayo dito kay Peso House or hindi. And ayan nga, so napakaganda talaga ng ino-offer pero syempre kapag ka tayo ay batikan na or matagal na talaga sa online loan application is hindi tayo agad maniniwala dito sa 30,000 tapos every 30 days ang bayaran mo. So napakaganda talaga. And pagkapindot ko nga ng confirm, ang bilis din naman talaga ng result at ako ay na-reject. Marami na tayong online loan application na ako ay na-approve pero dito na-reject tayo.
Pero sa totoo lang, parang mas okay pa sa akin na na-reject ako dito kasi talagang nakakatakot pag na-approve ako dito kasi ang laki talaga agad ng amount na ibinibigay niya. Mamaya pala, napakalaki din ng interest na ibibigay din niya sa akin. So dito nga nakalagay, you can resubmit the application after 7 days. At yun nga ang kabuang loan details nito. Buti na lang at hindi rin ako na-approve dito sa online loan application na ito. Kung kayo ay nakapag-try na, mag-comment lang sa ating comment section kung ano bang naging experience nyo dito kay Pesa House. Dahil nga ako ay hindi na-approve dito, na-curious ako at tinignan ko yung mga reviews ng mga nakapag-try na dito. At ang sinasabi nila dito is parang kinukuha lang daw yung iyong basic information at hindi naman daw talaga siya nag-a-approve ng loan. Kaya mag-ingat-ingat talaga tayo at tama talaga na mas nagre-review ka muna or nanonood ka muna ng ganitong review para at least makasiguro ka muna bago ka mag-try at magbigay ng iyong personal information. So hanggang dito na lang muna ang review natin ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!